Bakit maraming tao ang nagtatanong tungkol sa warrant of arrest ng ICC para kay Duterte? Ang tanong na ito ay nagpasiklab ng matinding debate at diskusyon sa iba't ibang plataforma mula sa social media hanggang sa mga internasyonal na balita. Ang kontrobersya ay hindi lamang tungkol sa legalidad, kundi pati na rin sa mas malawak na implikasyon para sa hustisya at soberanya sa buong mundo. Ang International Criminal Court o ICC ay nagsasakdal sa mga individual para sa mga krimen tulad ng genocide, war crimes at crimes against humanity. Ang mga aksyon nito ay madalas na may iba't ibang reaksyon, lalo na sa mga kilalang tao tulad ni Duterte. Narito ang mga dapat ninyong malaman. Ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay iniimbestigahan ng ICC para sa umano'y crimes against humanity noong panahon ng kanyang kampanya laban sa droga na nagsimula noong 2016. Ang kampanya ni Duterte laban sa droga ay minarkahan ng isang brutal na pagsugpo sa mga pinaghihinalaang drug offenders. Ang kanyang mga pamamaraan ay umani ng matinding kritisismo mula sa mga organisasyon ng karapatang pantao at mga internasyonal na organisasyon. Libo-libo ang namatay na nagtataas ng mahalagang legal at political na katanungan. Ang mga ulat ay nagmumungkahi na mahigit 12,000 katao, kabilang ang mga menor de edad, ang nawala ng buhay sa mga operasyon laban sa droga. Ang laki ng karahasan ay humantong sa malawakang pagkondena. Ang mga eksperto sa batas ay nangangatuwiran na ang mga extrajudicial killings at kawalan ng due process ay malinaw na paglabag sa batas internasyonal. Itinatanggi ni Duterte na inutusan niya ang extrajudicial killings na inaangkin na ang kanyang mga aksyon ay para sa kapayapaan at kaayusan. Iginiit niya na ang kanyang mga direktiba ay nasa loob ng hangganan ng batas. Ayon kay Duterte, ang giyera laban sa droga ay isang laban para sa kinabukasan ng bansa na naglalayong ibalik ang kapayapaan at kaayusan. Kamakailan lamang si Duterte ay gumawa ng isang hindi inaasahang paglalakbay sa Hong Kong, posibleng pag-iwas sa warrant of arrest ng ICC. Ang hakbang na ito ay humantong sa haka-haka tungkol sa kanyang mga intensyon. Ang warrant of arrest ng ICC ay mahalaga, ngunit ang pagpapatupad nito ay puno ng mga hamon. Ang mga komplikasyon ng batas internasyonal at iba't ibang paninindigan ng iba't ibang bansa ay nagpapahirap sa sitwasyon. Ang kasalukuyang gobyerno ng Pilipinas, sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay nagpahayag na makikipagtulungan sila sa ICC kung hihingin nila ang kustodiya ni Duterte. Gayunpaman, ang politikal na tanawin sa Pilipinas ay komplikado, at ang paninindigan ng gobyerno ay maaring magbago batay sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang opinyon ng publiko at internasyonal na presyon. Ngunit narito ang twist. Ang Hong Kong, kung saan kasalukuyang naroroon si Duterte, ay nasa ilalim ng kontrol ng China, at ang China ay hindi pumirma sa Rome Statute ng ICC. Nangangahulugan ito na ang jurisdiksyon ng ICC sa Hong Kong ay lubhang kaduda-duda. Ang geopolitical dynamics ay nagdaragdag ng isa pang layer ng complexity. Ang paninindigan ng China sa batas internasyonal at ang relasyon nito sa ICC ay mga critical na salik. May patutupad ba ang warrant of arrest ng ICC? Ang sagot ay kinabibilangan ng isang network ng mga legal, political at diplomatikong konsiderasyon. Ang debate ay nagpapatuloy. Manatiling may alam at ipaalam sa amin kung ano ang iniisip ninyo sa mga komento. Habang nagaganap ang legal na laban na ito, ang mundo ay mahigpit na nagmamasid, naghihintay upang makita kung paano may patutupad ang hustisya. Ang inyong mga saloobin at opinyon ay mahalaga sa patuloy na talakayang ito. Makipag-ugnayan sa amin at ibahagi ang inyong pananaw sa komplikadong isyung ito.